magkasabwat, mag-chicks. Sinabi sa akin ni Hail Mary, may kilala ko babae, papasa ko sa'yo. Tapos ibaba yung panty, pinasa kay Shanti. At magtito. Ayun, sinasabi ni Hail Mary sa akin, yung uncle ko. Ay, kaya pala parehong gwapo ah. Why are you gay? Ako nga pala si Cyberflex at ating kilalanin ang pinakamainit na duo ngayong era. Lumaki kami sa ghetto, kakasako lang to may mga fed. Noong hindi pa sikat. First lang kasi, kumbaga kasama lang ako ni Shanti, sir. Kasama ko si Hail Mary, may kasama siya isang bestie. Siya si Sean Patrick Ramos o mas kilala sa pangalang Shanty Dope na ipinanganak sa Quezon City taong 2001 ng April 15. At si Hail Mary naman na hindi public ang pangalan ay ipinanganak noong November 8, 1999. At men, sino mag-aakala na ang gangsta duo na ito ay mag-uncle pala? Yes, you heard it right. Pamangkin po ni Hail Mary, si Shanty Dope. Ayun, sinasabi ni Hail Mary sa akin, yung uncle ko din na nagra-rap na. All this time akala ko magkababata lang sila or magpinsan kasi sobrang magkalapit ng edad eh. Quick trivia muna tayo. Ang pangalang Shanty Dope ay nagmula Sanskrit word yun ng peace. at dope naman bilang slang sa astig or cool. At yung Hail Mary naman, halata namang galing yun sa Hail Mary Full of Grace na winord play niya naman at ginawang Hail Mary Full of Blaze. Full of blaze, asul na yung dugo ko. Daming mga hari, pupugutan naming ulo. The Childhood. Did you know that 9 years old pa lamang si Shanty at 11 naman si Helmer ay nahumaling na agad sila sa mga lyrical rap? 9 years old pa lang si Sean Patrick Ramos nang mahilig sa rap. Nung bata ako, kuya, mahilig talaga ako sa lyrical rap. Lalong-lalo na sa album ni Looney. The Ones Who Never Made the TP, yung favorite ko dun yung dito sa Maynila. Yung Metro mahina, yung makina maingay. Sa Metro Manila talagang matira matibay. Tapos yung preno mahina, yung makina maingay. Sa Metro Manila talagang matira matibay. Nirarap nang namin. Kami ni Mary yan. At according kay Shanty, bago maging rapper ay pinangarap niya muna maging battle MC. Ang una talaga, gusto ko maging battle rapper. Flip Top 2010 kuya, di ba? Mga 9 ako. Ayun, nagkakating ako ng school, tapos manonood lang ako ng Flip Top. Isa ako sa mga bata na nakikipag-rap battle sa kalsada. Talaga. Gintas ginagaya mo lang yung mga line nyo. Oo, yung mga line nyo. Tapos yung mga forma nyo dun, ginagaya ko pa. Yung mga cup na nakaano, maski nasa bahay lang. Fanboy talaga ako. At yes, hindi man ganun kayaman sila Shanty noon, ay mayaman naman siya sa pagmamahal ng kanyang pamilya dahil bata pa lamang siya ay supportive na ang kanyang both parents sa kanyang mga trip. Sinusuportahan lang din po ako ng mama ko eh. Nung bata ako, kunyari, may gusto kong ipabili ng mga pamorma na pang hip-hop. Mabili mo ako ng cup. Mga sombrero. Sinusuportahan lang din nila ako, pati ng airpods ko. Blessed by the Blaze. Okay, so syempre ang pinakasikat na naratibo na narinig nyo is na-discover si Shanty ni Glock 9 or Clumsy. How did you discover him? Hindi ko po talaga masabi na ako ang nag-discover kay Shanty. Ang pinakauna talagang nakaalam na nagra-rap si Shanty ay ang tito niyang si Helmer. However, may isa pang tito si Shanty na kilala bilang Clumsy na isa lang namang one of the greatest producer of all time. Isa sa pinakamalupit na producers dito sa Pilipinas, Clumsy. And then nung nagkaroon na ito ng studio sa kanilang bahay ay natunugan agad ito ni Helmer at dali-daling itinimbre kaagad kay Shanty Dope. Nandito ko sa airmats ko noon eh, sa Laguna. Tapos, ayun, sinasabi ni Hail Mary sa akin, yung uncle ko din na nagra-rap na. Sinasabi niya, may studio na rito. Pumupunta rito sila Looney, tsaka sila Smaglas. Parang pasa lang ni Dwayne Wade kay LeBron James dahilan upang mapanood nila sina Looney, Ron, Smaglas at Glock 9 habang nagre-record ng live. Bata pa kami, nakakita kami ng mga artist sa bahay na nagre-record. Looney, Okay. Ron Henley, kumbaga sila Sir Glock, Smaglas. Yeah, kung yung ibang bata noon nakikinood lang sa kapitbahay ng palabas sa TV, etong dalawang magtito na ito ay nanonood lang naman sa arguably top 5 artists of all time dahilan upang mapasabi sila ng look at Looney man, so inspirational. At dahil nga sa tulong ni Gizmo ay maagang namulat sina Shanty at Helmer sa tunay at profesional na kalakaran ng rap game. Napapascinate kami na, ang galing, ang sarap pala maging ganito. Parang nararamdaman ko doon ako ilalagay. Kaya sa edad na 14 ni Shanty ay natuto na agad to magsulat. Nagulat ako nagsusulat si Shanty. Tapos after 14 lang ako noon niya. 14. Oh, 14 years old. Nung una lang po nilalaro-laro lang namin, tas di ko alam na rap na po pala yung ginagawa ko. Kasi pumuporma na ako ng hip-hop noon.
sayang naman to. Mag-rap na kaya ako. Nung bata pa siya, hindi ko akalain na parang meron siyang interest sa music. Sabi sa akin nung younger brother ko na nagtutuksuhan sila na, kuya, eto, marunong itong mag-rap, meron yung mga rap. Meron kasi akong parang recording studio sa bahay na, sige, record natin yan. Hanggang sa parang napilitan siya kahit nahihiya siya. The Rise of the Dope. At dahil nga sa tulong ng kanyang producer na Tito at maagang pagka-expose sa rap scene ay tila napakabilis ng improvement ng Batang Shanty. Una po, gumagawa lang talaga kami ni Kuya Clamsy ng mga solid na music. Dahilan upang makagawa siya ng mga kanta na kung papakinggan ay tila higit pa sa mga veteranong rapper. Sa dami ng kinabukasang parating pasan kaya ko dadalhin ng kapiraso kung galing magpakatako. Pwede marunong May bagsak Nasa punto Kaya naman, inilabas na agad to ni Clamsy. Ilan taong ka nito? Mga 15 po. So si Kuya Clamsy BI, no? Bad influence. Bilang artist din ng Artifice Records. Kaya kasi sa giniginaw na pulang kabayo, dala-dala na si Bat, ito lang mag-arbo. At syempre, day one pa lang naka-back up na ang medyo emo pa noon na si Hail Mary. May napapala kada gising ko. Ako yung uwak sa bubong, inakalang kalapatin ng mga may panuwag na urong. Unang entrada pa lang ay nakakuha na agad to ng samot-saring papuri. Kabilang na dyan ay ang idol niyang si Looney. Nung narinig na namin siya, nakapag-record na siya, nagulat na lang kami na, wow, magaling para mag-rap to. Kasama ko ngayon si Shanty Dope. Dati lang nagja-jumping rope, ngayon tambay na ng Canley Road. Modernong lutuan para sa ng panutong yan, kung katahimikang kaharap ko'y bubog ng masusundan. The Student and the Professor. Dahil nga sa angking lupit ni Shanty ay inalakad na rin ito ng kanyang maestro sa isa pang maestro na si Masta Glock 9. Siya po ay pamangkin po ng aking producer, ni Clamsy. Sabi niya, Sir Glock, meron ako ditong ginawang song, ganyan, pwede mo bang pakinggan? And then, nung napakinggan ko, sabi ko, pwede ko siyang i-endorse sa Universal Records. Dahilan upang ilabas na sa laboratorio ang estudyanteng malakristal na niluto nila Walter White at Jesse Este, Glock 9 at Clamsy. Ang daming hanggang umaga, haring araw. Ibibigay sa'yo Dati nasa panaginip lang ang binibini na sikretong malupit. Alik dito. Mamang nakaputi. Andyan May lakad ka ba mamaya? The Fame. Matapos ang napakaraming successful releases sa loob lamang ng ilang taon ay itinuring na nga bilang master rookie si Shanty Dope sa larangan ng rap. Ngunit kalakip nito ay ang pagiging sobrang busy niya sa mga project and shows dahilan upang tumigil muna siya sa pag-aaral. Hirap po kasi talaga hatiin nung oras sa school Nung pumasok ako, wala akong ginawa, di man chicks lang At dahil nga nag-lock-in na talaga siya sa pagrarap ay nagresulta pa ito sa lalo pa niyang pagsikat. Kadami ng balat sibuyas, sarap manggisa. Kaso lang mukhang pagod ka na kakaunawa. And alam nyo rin ba na bago sumikat si Sabrina Carpenter ay nakipagkolabo muna siya kay Shanty. Gusto mo din yung gusto mo, di ka mag-isa, samahan ka, ubusin ng gabi nang walang tira. Ngunit dahil mas marami na nga matang nakamasid sa kanya ay nakuha din ito ang atensyon ng PIDEA sa kontrobersyal niyang hit song na Amats. Ipinatawag na ng MTRCB ang PIDEA at ang kampo ng rapper na si Shanty Dope ukol sa kontrobersyal na kanta na may kinalaman umano sa illegal na droga. Ayon sa ahensya, ang naturang kanta ay nagpo-promote ng paggamit ng illegal na gamot. But then, binigyan man siya ng antidote ay hindi pa rin natinag ang ating bida. Lalo na't naging blessing in disguise ito dahil sa sobrang kontrobersyal ay umabot pa ang kanyang amats sa bansang Amerika nang gamitin ito ng Hollywood bilang isa sa mga official soundtrack sa isang Marvel film. Sumapa yung makimasa panadero, din naman ako sa kada kaibigan na kasama sumagada. Nasinundutan pa niya ng isa pang classic song bago siya tuluyang mag-shift ng style. Huwag na muna nating isipin. Entering the new era. Kasabay ng pagbabago ng era at uso ay nagbago din ang estilo at ritmo ni Shanty kung saan ang dating may lirikal at komplikadong tugma Panahong maaga ko dapat kasahan
ng aking mabatong lapida kaya ay naging mas easy to get or let's say mas catchy and vibey na shanty. parang si Rihanna, babae pero hasla. Ayaw mo sa drama, gusto mo sa gangsta. Lalang babe, sayang babe. Gusto kitang makita na bumigay ng palaki. Siya yung tipo ng babae na kakaiba. Sabi niya wala raw akong puso, kinabakuan. Nung ikaw na kahinaan ko, sama ko si Hail Mary. Ngunit bukod doon, dahil sa foreign influence ay naging mas wild at mas vulgar din siya in terms of looks and lyrics na mas pasok naman sa new era na tinatawag ngayong Gang Gang. Babae mong tulala sa aking ala sa liig. Kahit matanda pa sa akin nagkagata sa bibig. Pinago yung gang, gang, gang. Young God gang. Naghahanap ako ng babaeng pwedeng ibaon ko yung aking mahiwaga na dragon. Back to hell. At syempre, dahil si Hail Mary nga ang nagtimbre noong bata pa sila kay Shanty, bilang ganti ay muling sinilyaban ni Shanty ang impyerno para ma-revert ang Blue Devil aka Hail Mary. Blue Devil ng G10C, Young God Gang, TSE. First lang kasi, kumbaga kasama lang ako ni Shanty, sir. Then, pandemic era yun yung parang gusto ko nang gumawa ng kanta rin. Gusto ko na mag-rap. Pinilit kong sumulat gamit lapis at tinta. Kasi yun, parang sabi ni Shanty, ano mo na yan, game mo na yan, G, kaya mo naman eh. Kumbaga, dati pa lang tayo ng dalawa Again, with also the help of Clumsy. Si Kuya Clams din nag-encourage sa amin. Shout out, Clumsy. Yeah. Para mabuo ang isa sa pinakasikat na label ngayon na Young Gods. Young God, gang, gang, bang, bang, sa walang dating eh. Oh man, yun na yung mga YG, Young God. However, kahit sino pang connect ay hindi pa rin sapat ang lahat ng yun kung hindi ka malupit. Kaya naman, kanyang pinatunayan na kaya niyang gumawa ng pangalan. Di ko binagala, aking sinipagan para tumatak lang ang aking pangalan. Hindi ako pwede maging mukhang dito sa game. Dito na ako kung game na to. Sa pamamagitan ng kanyang unique flow at powerful rapping voice na agad namang pumatok sa TikTok. Galing pa akong QC, naka-hoodie. Anghel sa lupa, demonyo sa kama. Rooking veterano, daming magic, parang luka. Oo, grabe ko nung una kang makita, tanggal pagkasiga. Talagang malamig yung aura, nakakok pero di yung cola. 23 pero tawag sa'kin daddy, hinanap ka, andito ka lang kanina. Oh, mga G Mary, kilala sa mukha at pangalan. Pagka-pop, siya'y nagpahubad. Shotgun sa bibig na parang Kurt Cobain. Ano mali, bubalik sa'yo. The YG Duo. At yes, syempre habang rumaratrat si Hail Mary Pag ako na nag-init, malasibang nakatantra. at pinapalakas pa ang kanyang pangalan, Hail Mary mode na, God mode na. ay kasabay nito ang pagsimento naman ni Shanty sa kanyang legasiya. Gusto ko pa umangat talaga pero hindi lang yung fame, yung legacy siguro. Di basta nagpapatangay sa agos, meron din gusto patunayan. Kung susumahin, pareho man silang naghilahan pataas nung una. Ngayon si Shanty parang, sige G, do it mo lang. Shout kay Shanty lagi. Ay nung magpantay na sila, ay hindi sila kailanman nagunahan. Bagos, sila pa ay mas lalong nagtulungan sa hirap. Namatayan pa ako ng tropa. Nawala yung kaibigan ko. Sobrang lungkot ko nun. Hindi ko alam yung gagawin ko ng mga panahon. Tapos yun, sinabi sa akin ng ni Hail Mary. Ni Hail Mary yung uncle ko. Tara, kumilala ka ng mga bagong tropa. Naka-backup lang lagi. At ginhawa. Nakilala ko babae, papasa ko sa'yo. Pagtapos ibaba yung panty, pinasa kay Shanty. Ako nga pala si Cyberflex. Please welcome ang pinakamabigat na duo Mo, walang bogus, laging kargado, na parang sindikato. ngayong era. Baby cake nag-update, gusto magpadila ng cupcake. Taob lahat gumit at umilera. Na sina Shanty Do at Hail Mary. Lumaki kami sa ghetto. Kakasako lang to pag may mga fe. Gusto mo rin ba magkaroon ng reaction video? Ang sarili mong kanta at mahimay ang bawat letra, specially made by me, na maa-upload sa aking Facebook page at YouTube channel. Nako, i-message mo lang ako sa aking Facebook page na Cyberflex at sabay nating i-flex ang iyong obra dahil malay mo, ikaw na ang next rap star. Flex, flex, flex. Dahil ako'y blessed, blessed. You are gay.